10 taon ng tapat na pagsisilbi, ngunit ang kapalit ay isang gabing puno ng paghamak. Mahigpit na hawak ni Amaris ang basag na frame ng kanilang wedding picture, habang ang malakas na ulan ay walang awang humahampas sa kanyang nanginginig na katawan. Sa likod ng nakasarang gate ng mansyon, naririnig pa niya ang tawanan ng babaeng umagaw sa kanyang asawa at ang matapobreng tinig ng biyenang nagtaboy. Sa kanya palabas na parang isang basahan, walang pera, walang matutuluyan, at dala-dala ang isang sikretong dudurog sa puso ng sinumang makakarinig. Akala nila, ito na ang katapusan niya. Ngunit hindi nila alam, ang gabing ito ang simula ng kanilang karma. Walang silbi ang matris mo, Amaris. 10 taon? 10 taon kaming naghintay. Pero ano ang ibinigay mo sa pamilyang ito? Wala. Isang malaking kahihiyan. Ang mga salitang iyon ay hindi galing sa isang kaaway, kundi mula sa bibig ng babaeng tinawag niyang mama. Sa loob ng isang dekada, padabog na ibinagsak ni Doña Salvacion ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa, tumama ito sa tabi ng mangkok ng kare-kare na umuusok pa sa init. Ang paboritong ulam ni Rico. Ang ulam na niluto ni Amaris mula pa kaninang madaling araw, kahit na may paso pa siya sa daliri mula sa mainit na mantika. Napatigil ang kamay ni Amaris sa pag-aayos ng mga kubyertos. Ang bango ng peanut sauce at bagoong ay biglang naging nakasusulasok na amoy ng panganib. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin. Sa harap niya, nakatayo si Doña Salvacion. Suot ang kanyang mamahaling seda na damit. Ang mukha ay puno ng pandidiri na para bang nakatingin siya sa isang ipis sa kanyang malinis na kusina. "Mama! Anniversary po namin ngayon!" Mahinang sagot ni Amaris. Ang boses ay halos hindi makalabas sa nanunuyong lalamunan. "Luto po ito para kay Rico." "Anniversary?" Tumawa nang mapakla ang matanda. Isang tunog na masakit sa tainga. "Ito ang regalo ko sa anniversary niyo. Annulment papers. Pirmahan mo na yan at umalis ka na sa pamamahay ko habang may natitira pang respeto ang mga tao sa iyo." Bago pa man makasagot si Amarise, bumukas ang malaking pinto ng dining room. Pumasok si Rico, ang asawang pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Talino at kahit ang huling sentimo ng mana mula sa kanyang sariling ama. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa braso niya si Celestine Aragon, ang babaeng itinuring ni Amaris na parang tunay na kapatid. Ang babaeng pinatira niya sa bahay noong wala itong matuluyan, pinakain at dinamitan. Ngunit ngayong gabi, hindi suot ni Celestine ang mga lumang damit na bigay ni Amaris. Suot niya ang isang matingkad na pulang bestida na hapit sa katawan at ang kanyang kamay ay nakahimas sa kanyang tiyan na bahagyang umbok. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa talampakan ni Amaris paakyat sa kanyang dibdib. Tila tumigil ang mundo sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay hindi sa mukha ng asawa na kapako, kundi sa mapuputing kamay ni Celestine na marahang humahaplos sa tiyan nito. Isang haplos na puno ng pag-aari, ng tagumpay, at ng tahimik na pang-iinsulto sa isang babaeng hindi mabigyan ng anak ang asawa. "Rico?" Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Amaris na parang isang basag na bulong. Ang kanyang mga kamay ay nangatog sa gilid ng kanyang bestida, pilit na kumakapit sa tela para hindi siya matumba. Anong ibig sabihin nito, Celestine?" Ngumiti si Celestine, isang hangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Humakbang ito palapit. Ang tunog ng takong nito ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na dining room. "Sorry, Ate Amaris.
Malambing ang boses nito. Ngunit sa pandinig ni Amaris ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Ayaw sana naming sabihin sa anniversary nyo, pero kailangan na ni baby ng tatay. Magiging daddy na si Rico. Parang may kung anong humugot ng lahat ng hangin sa silid. Tiningnan ni Amarise si Rico. Naghahanap ng kahit katiting na pagtanggi, kahit kaunting hiya. Pero umiwas lang ng tingin ang asawa niya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 12 taon ng buhay. Ang lalaking iniligtas niya mula sa pagkalugmok. Gamit ang huling pamana ng kanyang sariling ama, ngayon ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. Amaris, intindihin mo naman ako. Mahinang katwiran ni Rico habang nilalaro ang susi ng kotse sa kanyang bulsa. Tila mas interesado pa sa sahig kaysa sa asawang dinudurog niya. Matagal na tayong nagsasama pero wala tayong nabuo. Kailangan ng Venturo Link ng tagapagmana. Si Mama. Si Mama ang may gusto nito. Si Mama? Mapaklang na ulit ni Amaris. Ang sakit ay nagsimulang gumapang mula sa dibdib. Paakyat sa kanyang lalamunan. Mainit at mapait. So kasalanan ko, Rico? Kasalanan ko na baog ako? Pero paano naman yung sakripisyo ko? Yung mga gabi na hindi ako natutulog para ayusin ang accounts ng kumpanya? Yung kwintas ni Mama na ibinenta ko nung walang-wala tayo? Huwag kang magmalinis, Rico. Singhal ni Doña Salvacion. Pinuputol ang pagdadrama. Hinarap ng matanda si Amaris ng may matalim na tingin. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa ilalim ng mamahaling chandelier. At ikaw, Amaris, huwag kang manumbat. Nakikita mo na? Ito ang ibig sabihin ng pagiging tunay na babae. Ang pagbibigay ng buhay. Hindi ka lang baog. Malas ka pa sa negosyo namin. Mula nang pumasok ka dito, puro problema na lang ang dala mo. Ang akala mong tulong, pabigat lang pala. Lumapit si Celestine kay Rico at ipinatong ang ulo sa balikat nito. Tinitingnan si Amaris mula ulo hanggang paa na may halong awa at pangungutya. Ate, baka nakakalimutan mo. Si Tita Salve ang nagpalamon sa nung nabankrupt ang pamilya nyo. Utang na loob mo ang buhay mo sa kanila. Kaya sana, palayain mo na si Rico. Hayaan mo naman siyang sumaya sa totoong pamilya. Totoong pamilya. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa puso ni Amaris. Higit pa sa anumang pisikal na sampal. Ang babaeng itinuring niyang kapatid na pinatira niya sa bahay na ito noong wala itong matuluyan, ngayon ay siya pang nagpapalayas sa kanya. Yaya! Ang boses ni Doña Salvacion ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ilabas ang mga gamit ng babaeng to. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya dito bukas. Rico, samahan mo si Celestine sa kwarto. Bawal ma-stress ang apo ko. Walang imik na sumunod si Rico. Inakbayan niya si Celestine at nagsimulang maglakad palayo, paakyat sa hagdanan, patungo sa kwartong dating kanlungan ni Amaris at Rico. Ni hindi siya lumingon, ni isang beses. Naiwan si Amaris na nakatayo sa gitna ng dining room. Ang kare-kare sa mesa ay lumamig na. Ang taba ay namuuna sa ibabaw ng sarsa. Gaya ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Ngayon ay sebo na lamang na nakakasulasok. Biglang bumukas ang main door at pumasok ang malamig na hangin ng bagyo. 2 katulong ang lumapit sa kanya. Nakayuko, hiyang-hiya sa gagawin nila. Inabot nila kay Amaris ang isang lumang maleta. Ang parehong maleta na dala niya noong pumasok siya sa bahay na ito, 12 taon na ang nakararaan. Ma'am Amaris, pasensya na po. Bulong ng isa sa kanila. Kinuha ni Amarise ang maleta. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Parang may kadena sa kanyang mga paa habang naglalakad siya palabas ng mansyon.
Bawat hakbang ay puno ng alaala na ngayon ay tinutupok ng sakit. Paglabas niya ng gate, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikiramay ang langit sa kanyang pagdadalamhati. Basang-basa na siya sa loob ng ilang segundo. Ang tubig ay humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilan. Narinig niya ang tunog ng bakal na gate na isinara at ikinandado sa kanyang likuran. Isang matinding dagundong ng kulog ang yumanig sa lupa. At kasabay nito, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Mula sa dilim, isang sasakyan ang mabilis na humaharurot palapit sa kanya. Ang ilaw ng headlights ay parang mga mata ng isang halimaw. Nahanda siyang sagasaan. Hindi gumalaw si Amaris. Sa loob-loob niya, marahil ito na ang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang pagtama. Ngunit sa halip na sakit ng banggaan, narinig niya ang matinis na huni ng goma sa aspalto habang pilit na humihinto ang sasakyan. Ilang pulgada na lang mula sa kanyang tuhod. Bukas ang pinto ng kotse. Isang lalaki ang bumaba sa ulan, hindi alintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling sapatos. Amaris? Ang boses ay pamilyar, puno ng pag-aalala, puno ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Bago pa man siya makasagot, nandilim ang paningin ni Amarise. Ang huling naramdaman niya ay ang malalakas na bisig na sumalo sa kanya bago siya tuluyang bumagsak sa basang kalsada. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila apoy na dumikit sa kanyang nanlalamig na balat. Amoy ng mamahaling pabango, pinaghalong sandalwood at tabako, ang humalo sa amoy ng ulan at putik. Hindi ito ang amoy ni Rico. Ang bisig na ito ay mas matibay, mas maingat at nanginginig sa takot, hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya. Amaris! Diyos ko! Anong ginawa nila sa iyo? Ang tinig ay pamilyar, ngunit puno ng galit at pagkabahala na hindi niya inasahan. Pilit iminulat ni Amaris ang kanyang mabibigat na talukap. Sa labo ng ilaw ng headlights at sa walang humpay na buhos ng ulan, naaninag niya ang isang pares ng matang matagal na niyang hindi nakikita. Benedicto, ang kaibigang tinalikuran niya noon para sa asawang nagtapon sa kanya ngayon, bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan sa huling pagkakataon. Lumingon siya sa gate ng mansyon. Sarado na ito at nakakandado. Ang ilaw sa kwarto sa itaas. Ang kwartong dati ay kanlungan nila ni Rico ay nakabukas na. Naaninag niya ang anino ng dalawang tao sa bintana. Nagyakapan sa init ng silid, habang siya ay iniwang naghihingalo sa putikan. Isang mapait na tanong ang huling pumasok sa kanyang isipan bago siya tuluyang nilamon ng dilim. Isang tanong na dudurog at bubuo sa kanya sa mga susunod na taon. Ganito lang ba talaga ang halaga ng 10 taong sakripisyo? Isang basurang itinatapon kapag wala ng pakinabang. At sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo at sa mga bisig ng isang dating kaibigan, namatay ang dating Amarise. Ang naiwan na lang ay ang abo na naghihintay ng apoy. Ang mundo ni Amaris ay naging isang magulong halo ng lamig at init. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa basang semento. Ang mga bisig na bumuhat sa kanya ay matibay at maingat. Tila ba hawak nito ang pinakamahupay na porselana sa mundo. Sa kanyang pagkahilo, naamoy niya ang pamilyar na bango, hindi ang amoy ng alak at pabango ng ibang babae na laging dala ni Rico, kundi isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng seguridad. Sandalwood, kape, at bagong labang damit. Ibinaba siya ng dahan-dahan sa malambot na upuan ng sasakyan. Ang tunog ng ulan ay biglang humina
nang isara ang pinto. Napalitan ng tahimik na ugong ng makina at ng init ng heater. Pilit iminulat ni Amaris ang kanyang mga mata, ngunit ang nakikita lamang niya ay ang malabong anino ng lalaking mabilis na pumasok sa driver's seat. "Kumapit ka, Amarise. Dadalhin kita sa ospital." Ang boses ay nanginginig sa galit at pag-aalala. Benedicto. Si Benedicto Halili. Ang lalaking minsang nangako na poprotektahan siya noong kolehiyo, bago siya pinili ng puso ni Amaris na ibigay kay Rico. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing, "Wag." Gusto niyang itanong kung bakit narito ito. Pero ang pagod at sakit ng kalooban ay humila sa kanya pabalik sa dilim. At sa dilim na iyon, nagbalik ang mga alaalang pilit niyang kinalimutan. Sa kanyang panaginip, nasa isang sanglaan siya. Umiiyak siya habang inaabot sa matandang pawnshop owner ang kwintas na may pendant na ginto, ang tanging pamana ng kanyang namayapang ina. Sa likod niya, nakatayo si Rico, bata pa, gwapo, pero puno ng takot. Para sa atin ito, love, bulong ni Rico sa panaginip, hinahaplos ang kanyang likod. "Kapag naitayo ko na ang Venturo Link, bibilhin ko ulit yan para sa'yo. Doble pa, pangako." Inabot ni Amarise ang pera kay Rico. Nakita niya ang ngiti ng asawa, ngiting puno ng pag-asa. Pero nang tumalikod si Rico, nagbago ang eksena. Ang kwintas ay hindi na nasa pawnshop. Nakasuot na ito sa leeg ni Celestine. Kumikinang habang nakayakap ito kay Rico at tinatawanan siya. "Ang tanga mo, ate," sabi ni Celestine habang hinihimas ang tiyan nito. Ang mga bayani, namamatay sa huli. Ang mga wais, sila ang nagwawagi. Napabalikwas si Amarise. Habol niya ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Wala na siya sa loob ng sasakyan. Wala na rin siya sa ulan. Nasa isang malawak at tahimik na kwarto siya. Ang ilaw ay dim. Nagmumula sa isang lampshade sa gilid. Ang kobre kama ay purong puti, malambot at amoy lavender. Sa labas ng malaking bintana, nakikita niya ang mga ilaw ng Iloilo City na kumukurap sa gitna ng humihinang ulan. Napatingin siya sa gilid. Nakaupo sa isang silyon si Benedicto. Nakasuot ito ng puting polo na nakatupi ang manggas. At sa kamay nito ay may hawak na isang tasa. Mukhang hindi ito natulog. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. Puno ng lungkot na hindi kayang itago ng kanyang seryosong mukha. "Gising ka na," mahinang sabi ni Benedicto. Tumayo ito at lumapit. Hindi masyadong malapit para hindi siya mailang, pero sapat lang para iabot ang tasa. "Salabat! Mainit pa! Inumin mo para gumaan ang pakiramdam mo." Tinanggap ni Amarise ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nalalamig na mga daliri. "Nasaan ako?" Ang paos niyang tanong. "Nasa kondo ko," sagot ni Benedicto. Umupo ito sa gilid ng kama. May distansya. "Hindi kita dinala sa ospital dahil alam kong aabot sa media kung makikita kang ganyan ng itsura. Ayokong pagpistahan ka nila. Nandito si Doktora Solis, ang private doctor ng pamilya ko." Sa pagbanggit ng doktor, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nasa edad 50. May suot na salamin at seryosong mukha. May dala itong folder. "Doc, gising na siya," sabi ni Benedicto. Tumango si doktora. Solis at lumapit kay Amarise. Tiningnan niya ang mga mata ni Amaris, hinawakan ang pulso, at pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim. Ang bigat ng hiningang iyon ay nagpakaba kay Amaris. "Mrs. Vergara," panimula ng doktor, ang boses ay formal, ngunit may halong awa. "Kinuhaan kita ng dugo kanina habang tulog ka para malaman kung bakit ka hinimatay. Akala ko nung una ay dahil lang sa stress,
at dehydration. Napahigpit ang hawak ni Amarise sa tasa. May sakit po ba ako? May tumor ba ako sa matris kaya hindi ako magkaanak? Nagkatinginan si Doktora Solis at si Benedicto, isang tinginan na puno ng sikreto. Amarise, singit ni Benedicto, ang boses ay mababa at seryoso. Makinig kang mabuti. Binalik ni Doktora Solis ang tingin kay Amarise. Binuksan niya ang folder. Wala kang tumor, iha, at base sa hormonal levels mo, wala akong nakikitang dahilan para maging baog ka ng natural. Anong ibig niyong sabihin? Kumunot ang noo ni Amaris. 10 taon. 10 taon kaming sumubok, sabi ni Mama Salve. May iniinom ka bang herbal supplements? O tsa na ibinibigay ng biyenan mo? Diretsahang tanong ng doktor. Natigilan si Amarise. Ang mapait na Chinese herbal soup. Araw-araw, umaga at gabi. Sabi ni Doña Salvacion, pampalakas daw yon ng matris. Iniinom niya iyon nang walang reklamo dahil gusto niyang maging mabuting manugang. Opo, bulong niya. Pampalakas daw po ng... Umiling si Doktora Solis at ang sunod niyang mga salita ay parang bombang. Sumabog sa tahimik na kwarto. Nakitaan namin ng mataas na dosage ng Phytolacca, Adru, ang dugo mo. Sa maliit na halaga, gamot ito. Pero sa dami ng nasa sistema mo, lason ito. Unti-unti nitong pinapatay ang kakayahan ng matris mo na bumuo ng bata. Sa bawat higop mo ng sabaw na iyon, Amarise, para mo na ring ininom ang contraceptive na kusang nagpapalaglag sa anumang namumuong buhay sa sinapupunan mo. Nabitawan ni Amarise ang tasa. Bumagsak ito sa sahig. Ang mainit na salabat ay tumapon sa puting carpet. Kumalat na parang mansa ng dugo, ngunit hindi niya iyon naramdaman. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagguho ng kanyang mundo sa ikalawang pagkakataon. Hindi siya baog. Hindi siya ang may diferensya. Sa loob ng 10 taon, ang babaeng tinawag niyang mama ay nilalason siya araw-araw habang nakangiti sa kanyang mukha. At si Rico? Ang boses ni Amaris ay nanginginig. Halos hindi na marinig. Tumingin siya kay Benedicto. Nagmamakaawa na sabihin nitong hindi alam ng asawa niya ito. Alam ba niya? Ang katahimikan ni Benedicto ang pinakamasakit na sagot. Kinuha nito ang isang iPad sa mesa at ipinakita ang isang email thread na nakuha ng kanyang investigador noon pa. Ito ay palitan ng mensahe sa pagitan ni Rico at ng kanyang ina. Mama, siguraduhin mong naiinom niya ang sabaw, Rico. Hindi pwedeng magkaanak ang babaeng. Yan, kapag nakuha na natin na ang trust fund niya, saka mo siya iwan. Rico, yes ma, basta yung mana, siguraduhin nating sa akin mapupunta. Ang iPad ay dumulas sa kamay ni Amaris. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ubos na. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matalim. Sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan. Ang ulap ay nahawi, at ang buwan ay sumilip, malamig at maputla. Sa gabing yon, sa loob ng ligtas na kwarto ni Benedicto, namatay ang pagiging martir ni Amarise. Tumingin siya sa salamin sa tapat ng kama. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may magulupang buhok at maputlang mukha. Pero ang mga mata nito ay hindi na mata ng isang biktima. Benedicto, tawag niya. Nandito ako? Mabilis na sagot ng binata. Tulungan mo ako, sabi ni Amaris. Ang boses ay matatag, puno ng puot na kasing lalim ng dagat. Tulungan mo akong singilin sila. Babayaran nila ang bawat patak ng lason na ipinainom nila sa akin. Babayaran nila ang bawat batang pinatay nila sa sinapupunan ko. Tumango si Benedicto. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Amarise, hindi bilang kaibigan lang, kundi bilang isang kakampi sa giyera.
Simulan natin bukas, sagot ni Benedicto. Lasang-lasa pa rin ni Amarise ang pait sa kanyang dila. Hindi ito lasa ng salabat na ibinigay ni Benedicto, kundi ang alaala ng maitim na sabaw na araw-araw niyang iniinom sa loob ng 10 taon. Naalala niya ang mga umaga sa Casa Vergara. Nakaupo siya sa mahabang mesa at si Doña Salvacion ay nakatayo sa kanyang tabi, nakangiti habang pinapanood siyang ubusin ang huling patak ng gamot. Ubusin mo, iha, para lumakas ang kapit ng bata. Iyon ang laging sinasabi ng matanda. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan na binalot sa anyo ng pagmamahal ng isang ina. Sa bawat higop niya, hindi siya nagpapalakas ng bata. Pinapatay niya ito. At si Rico, ang asawang katabi niya sa kama gabi-gabi, ay alam ang lahat. Pinanood siya nitong inumin ang lason at wala itong ginawa, kundi tumahimik at maghintay na mamatay ang kanyang pag-asa. Isang matinding sigaw ang kumawala sa dibdib ni Amarise. Hindi ito sigaw ng takot, kundi ng purong puot. Hinablot niya ang iPad na nasa kama at akmang ibabato ito sa dingding, ngunit mabilis na nahawakan ni Benedicto ang kanyang pulso. "Huwag, Amarise," mariing sabi ni Benedicto. Ang boses nito ay kalmado, pero matatag, parang isang pader na sumasangga sa kanyang bagyo. "Huwag mong sirain ang ebidensya at huwag mong sirain ang sarili mo." "Papatayin ko sila, Benedicto." Humagulgol si Amaris. Ang luha ay umaagos sa kanyang pisngi na parang ilog. Ang sakit ay pisikal, parang may kung anong hayop na kumakain sa kanyang loob. "Lalabas ako ngayon. Pupunta ako sa Casa Vergara. Ipagsisigawan ko sa buong Iloilo na mga mamatay tao sila." Umiling si Benedicto. Dahan-dahan niyang kinuha ang iPad mula sa nanginginig na kamay ni Amaris at inilapag ito sa mesa. Pagkatapos, hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Amaris at pinilit itong tumingin sa kanya. "Makinig ka sa akin," utos niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa seryosong tingin. "Tingnan mo muna ito." Pinindot ni Benedicto ang screen. Isang video ang nag-play. Ito ay isang live stream mula sa official page ng Venturo Link. Sa video, makikita si Rico at Celestine na nakaupo sa isang magarang sofa, napapaligiran ng mga reporters. Kumikinang ang flash ng mga kamera. Nakasuot si Rico ng barong, mukhang kagalang-galang. Si Celestine naman ay umiiyak, luha ng kaligayahan, habang hawak ang kamay ni Rico. "Masaya naming ibinabalita," sabi ni Rico sa video. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Na sa wakas, matapos ang maraming taon ng paghihintay, magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilya Vergara. Salamat sa Diyos at ibinigay niya sa amin si Celestine. At kay Amarisa, tanong ng isang reporter. Nagbago ang mukha ni Rico. Nagpakawala ito ng isang malungkot, nabuntong hininga, isang acting na pang-award. "Nire-respeto namin siya, pero sadya yatang hindi kami para sa isa't isa. May mga babaeng ipinanganak para maging asawa, at may mga babaeng hanggang doon lang." Namusi ang mga kamao ni Amarise habang pinapanood yon. "Nakikita mo na?" Bulong ni Benedicto sa tabi niya. Hawak nila ang kwento ngayon. Sila ang bida. Sila ang biktima ng baog. Naasawa na pinalaya na nila. "Kung susugod ka doon ngayon, Amarise, tatawanan ka lang nila. Sasabihin nilang baliw ka. Sasabihin nilang desperada ka. Wala kang pera. Wala kang kapangyarihan. Tatalunin ka nila sa sarili mong laro." Natahimik si Amarise. Tama si Benedicto. Ang katotohanan ay walang halaga kung ang kasinungalingan ay binabayaran ng ginto. Unti-unting humupa ang kanyang paghingal. Ang apoy ng galit ay hindi namatay,
Pero nagbago ito ng anyo. Mula sa isang wildfire, naging isang malamig at matalim na yelo. Tumayo siya mula sa kama. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin, pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Naglakad siya papunta sa malaking salamin ng dresser. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang mahabang buhok na itim na abot hanggang bewang ay laging nakapusod ng maayos, gaya ng gusto ni Doña Salvacion. Dapat malinis. Dapat disente. Dapat sunod-sunuran. Benedicto, tawag niya, hindi lumilingon. May gunting ka ba? Hindi sumagot si Benedicto agad. Narinig niya ang pagbukas ng lasi ng mesa at pagkatapos ay ang mga yapak nito palapit sa kanya. Sa refleksyon ng salamin, inabot ni Benedicto ang isang gunting na pilak. Kinuha ito ni Amarise. Mabigat at malamig ang metal sa kanyang palad. Hinawakan niya ang isang kumpol ng kanyang mahabang buhok. Ang buhok na hinahaplos ni Rico noong nililigawan pa siya nito. Ang buhok na hinila ni Doña Salvacion noong minsang nagalit ito dahil sunog ang kanin. Sa isang mabilis na galaw, isinara ni Amaris ang talim ng gunting. Ang tunog ng pagputol ng buhok ay parang tunog ng pagpunit sa isang lumang kontrata. Bumagsak ang itim na hibla sa sahig. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Bawat hiwa ng gunting ay tila pagputol sa kadena. Isang hiwa para sa 10 taong pagsisilbi. Isang hiwa para sa mga gabing naghintay siya sa wala. Isang hiwa para sa mama na naging lason ng buhay niya. At ang huling hiwa, pinakamalapit sa anit. Para kay Rico, ang lalaking minahal niya higit sa sarili. Nang matapos siya, ang sahig ay puno ng itim na buhok na parang mga patay na ahas. Ang babaeng nasa salamin ay may buhok na hanggang panga na lamang, magulo at matapang. Ang kanyang leeg ay nakalantad na, hindi na nakatago sa likod ng belo ng pagiging mahinhin. Lumapit si Benedicto sa likuran niya. Hindi ito nagsalita. Tiningnan lang nito ang bagong Amarise sa salamin na may halong paghanga at lungkot. "Handa ka na bang umalis?" tanong ni Benedicto. Lumingon si Amarise. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tuyo na ang mga ito, tuyo gaya ng disyerto na handang lumunok ng sinumang magtatangkang tumawid. "Dalhin mo ako sa Manila, Ben," sagot niya. At ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa palayaw nito mula noong kolehiyo. "Tuturuan mo ako, tuturuan mo akong maging mayaman, tuturuan mo akong maging makapangyarihan. Gusto kong bilhin ang mundo nila, hanggang sa wala nang matira sa kanila kundi ang damit sa kanilang katawan." Tumango si Benedicto. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng binata, isang ngiti ng pangako. "Gagawin natin yan. Pero sa ngayon, magpahinga ka na. Bukas, lilipad tayo. At kapag bumalik ka dito sa Iloilo, hindi ka na si Amarise na asawa lang ni Rico. Ikaw na ang magiging bagyo na wawasak sa kanila." Tiningnan ulit ni Amaris ang kanyang sarili sa salamin. "Paalam, Mrs. Vergara." Paalam, Amaris na tanga. Kinuha niya ang wedding ring sa kanyang bulsa, ang singsing na ibinalik niya kanina sa isip niya pero dinala pa rin ng kanyang puso. Tinitigan niya ito ng 1 segundo at saka itinapon sa basurahan sa gilid ng kwarto. Ang tunog ng singsing na tumama sa ilalim ng basurahan ay hudyat ng katapusan. At nang simula, lumipas ang 5 taon na parang isang mahabang panaginip na puno ng pawis, puyat at walang katapusang pag-aaral. Ang Maynila ay naging pandayan ni Amarise. Kung ang Iloilo ay ang lugar kung saan siya dinurog, ang syudad na ito ang lugar kung saan siya binuo muli, hindi bilang isang babasaging baso, kundi bilang isang bakal na espada. Sa ika-30 palapag ng Luminary Capital sa Makati, nakatayo si Amaris
sa harap ng malawak na glass wall. Ang tanawin ng EDSA na puno ng ilaw ng mga sasakyan ay nasa paanan niya. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng apron na amoy bawang at sibuyas. Ang suot niya ngayon ay isang tailored suit na kulay emerald green na lalong nagpapatingkad sa kanyang mapusyaw na balat. Ang kanyang buhok, na dating maikli at magulo noong gabing umalis siya, ngayon ay mahaba na uli, pero laging nakastyle ng maayos, makintab at intimidating. "Miss Dalisay!" Lumingon si Amaris nang marinig ang tawag ng kanyang sekretarya. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng emosyon. Isang maskara na perpekto niyang natutunan sa loob ng 5 taon. "Nandyan na po ang Board of Directors ng Atlas Logistics," magalang na sabi ng sekretarya. "Hinihintay na po kayo ni Sir Benedicto sa conference room." Tumango si Amarise. Kinuha niya ang kanyang tablet at naglakad palabas ng opisina. Ang tunog ng kanyang stiletto sa marmol na sahig ay may ritmo ng kapangyarihan. Bawat hakbang ay may bigat, bawat galaw ay kalkulado. Wala na ang Amaris na yumuyuko kapag may nagsasalita ng malakas. Pagpasok niya sa conference room, tumahimik ang lahat. Ang mga matatandang lalaki na nakaupo sa paligid ng mahogany table ay napatingin sa kanya. Dati, ang tingin nila sa kanya ay parang isang dekorasyon lang sa tabi ni Benedicto. Pero ngayon, alam na nila. Siya ang utak sa likod ng mga pinakamalalaking mergers ng kumpanya sa Visayas at Mindanao. Naupo si Amarise sa kabisera, sa tabi ni Benedicto. Nagkatinginan sila saglit. Sa mga mata ni Benedicto, nakita niya ang tiwala. Ang init na iyon ang tanging bagay na nagpapalambot sa kanyang puso sa gitna ng malamig na mundo ng negosyo. "Let's start!" Panimula ni Amarise. Ang boses niya ay mababa pero umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. "Nabasa ko ang proposal niyo. Gusto niyong bilhin ng luminary ang Atlas sa halagang 2 billion pesos. Pero base sa audit na ginawa ko kagabi, overvalued ang kumpanya niyo ng 300 million. Puro bad debts ang nasa books niyo." Namutla ang CEO ng Atlas. "Miss Dalisay, those are just projected losses." "Losses are losses, sir," putol ni Amaris. At isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Huwag niyo akong bilugin. Galing ako sa wala. Alam ko ang amoy ng kumpanyang nabubulok mula sa loob. 1.5 billion. Take it or leave it." Katahimikan. Walang nakahinga. Tiningnan ng CEO si Benedicto, umaasang sasalagin siya nito. Pero sumandal lang si Benedicto sa upuan at ngumiti ng tipid. Kung ano ang sinabi ni Miss Dalisay, iyon ang desisyon ng luminary. Sa huli, pumirma ang Atlas. Nang makaalis na ang lahat at silang dalawa na lang ang naiwan sa kwarto, saka lang bumuntong hininga si Amarise. Hinilot niya ang kanyang sentido. Ang pagiging matapang ay nakakapagod din pala. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Lumapit si Benedicto at inabot sa kanya ang isang baso ng iced water. "Ang galing mo kanina," bulong ni Benedicto. Ang boses nito ay malapit sa kanyang tainga, nagpadaloy ng kuryente sa kanyang batok. "Parang hindi ikaw yung babaeng umiiyak sa kondo ko, 5 taon na ang nakakaraan." Tinanggap ni Amarise ang tubig at tumingala kay Benedicto. Sa 5 taon, naging sandalan niya ito, naging mentor, naging kaibigan, at sa mga gabing malungkot siya, naging pahinga niya ito. Pero hanggang ngayon, walang nangahas na tumawid sa linya. Pareho silang naghihintay, nagpapakiramdaman. "Salamat sa pagtuturo sa akin, Ben," sagot ni Amaris. "Kung hindi dahil sa'yo, marahil nagtitinda pa rin ako ng isda sa palengke ngayon." "Hindi ako ang gumawa sa'yo niyan, Amarise." Umiling si Benedicto.
At marahang hinaplos ang pisngi niya gamit ang likod ng palad nito. Isang haplos na puno ng pagmamahal na pilit nitong pinipigilan. Nasa loob mo na yan dati pa. Tinulungan lang kitang ilabas ang pangil mo. Biglang tumunog ang tablet ni Amaris. Isang notification mula sa private investigator na binabayaran niya sa Iloilo. Nawala ang ngiti sa labi ni Amaris. Binuksan niya ang file. Sa screen, nakita niya ang mga litrato ng kasalukuyang buhay ng mga Vergara. Si Rico, na dati ay laging makisig, ngayon ay mukhang matanda na sa edad niya. Malaki ang tiyan, nanlalaki ang mga mata sa stress, at may hawak na sigarilyo. Ang Venturo Link ay nalulugi dahil sa sunod-sunod na failed investments na utos ng kanyang ina. Si Celestine, na dati ay payat at glamorous, ngayon ay namamaga ang mukha, marahil sa fillers at botox para itago ang stress. Nakasuot ito ng mga branded na damit, pero halatang luma na ang collection. At si Doña Salvacion, ang matapobreng biyenan. Nakunan siya ng litrato sa labas ng isang kasino, nakikipag-away sa loan shark. Ang Casa Vergara ay nakasangla sa bangko. Karma, bulong ni Amaris. Pero hindi sapat ang makita lang silang nahihirapan. Gusto niyang maramdaman nila ang hiyang ipinaramdam nila sa kanya. May isa pang attachment, turo ni Benedicto sa screen. Binuksan ni Amaris ang huling dokumento. Ito ay isang notice of public auction. Ang Casa Vergara, ang simbolo ng kayabangan ng pamilya, ang bahay kung saan siya inalila at pinalayas, ay isusubasta ng bangko sa susunod na linggo dahil sa hindi nabayarang utang. Napangiti si Amarise. Ito na, ito ang pagkakataong hinihintay niya. Ben, tawag niya, hindi inaalis ang tingin sa litrato ng bahay. Naalala mo ba yung kwintas ni Mama na ibinenta ko para kay Rico noon? Tanong niya. Oo, bakit? Binuksan ni Amaris ang jewelry box na nasa kanyang bag. Inilabas niya ang isang kwintas na binili niya kanina lamang. Ito ay gawa sa purong ginto. May pendant na diamond na mas malaki at mas makinang kaysa sa dati niyang isinanla. Binili niya, ito gamit ang sarili niyang pera. Walang hiningi, walang utang na loob. Isinuot niya ito sa kanyang sarili habang nakatingin sa refleksyon sa salamin ng conference room. Bagay na bagay ito sa kanyang bagong anyo. Bibilhin ko ang bahay na yon, deklara ni Amaris. Ang boses niya ay wala ng bahid ng pagdududa. Hindi para tirhan, kundi para ipamukha sa kanila na ang babaeng pinalayas nila ang siya ring magiging landlord nila. Kinuha niya ang kanyang checkbook at isang mamahaling fountain pen. Mabilis niyang isinulat ang halaga. Isang halagang kayang-kayang bayaran ng luminary capital nang hindi kumukurap. Pinunit niya ang tseke at iniabot kay Benedicto. Ihanda mo ang private plane, Ben, sabi ni Amaris. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakita ni Benedicto ang tunay na ngiti ni Amaris. Isang nangiti ng tagumpay. Uuwi na ako! Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Iloilo Convention Center ay malamig, amoy lavender at expensive wine. Ngunit para kay Rico Vergara, ang paligid ay nakakasakal. Hinila niya ang kwelyo ng kanyang barong Tagalog. Masikip na ito sa kanya ngayon. Ang dating matikas niyang pangangatawan ay napalitan na ng bilbil dahil sa walang humpay na pag-inom ng alak para takasan ang problema. Sa kanyang tabi, hindi mapakali si Doña Salvacion. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang terno, pero halata sa nanginginig nitong mga kamay na hawak ang abaniko, na takot ito. Rico, bulong ng ina, ang boses ay matinis at puno ng kaba.
Siguraduhin mong mananalo tayo sa bidding mamaya. Kinausap mo na ba ang bangko? Hindi pwedeng mawala sa atin ang Casa Vergara. Saan na lang tayo pupulutin? Ano na lang ang sasabihin ng mga amiga ko? Ma, sinabi ko na sa'yo. Sagot ni Rico ng pabulong. Pilit na tinatago ang inis. Wala nang magpapautang sa atin. Maxed out na ang lahat ng credit cards. Si Celestine, winaldas niya ang huling pondo ng kumpanya sa Hermes bag na peke pala. Sa pagbanggit ng pangalan, lumingon si Rico sa kabilang gilid. Doon, nakaupo si Celestine. Wala na ang glow na nagpaibig sa kanya noon. Ang mukha nito ay makapal ang make-up para takpan ang mga wrinkles ng stress. Abala ito sa pagpapatahan sa anak nilang si TJ, na ngayon ay nag-iingay at nagtatatakbo sa pagitan ng mga silyang ginto, pinagtitinginan ng mga elite ng Iloilo. TJ, tumigil ka nga! Sigaw ni Celestine, sabay hila sa braso ng bata ng marahas. Umiyak ng malakas ang bata. Napapikit si Rico sa hiya. Ang mga mata ng mga tao sa paligid, mga dating kasosyo sa negosyo, mga kakilala sa Rotary Club, ay nakatingin sa kanila ng may halong awa at pangungutya. Bigla niyang naalala si Amarise. Kapag may ganitong okasyon noon, tahimik lang si Amarise sa tabi niya. Laging nakahanda ang panyo para punasan ang pawis niya. Laging kalmado, laging disente. Ang presensya ni Amaris ay parang malamig na tubig sa mainit na araw. Pero si Celestine ay parang apoy na tumutupok sa lahat ng mayroon siya. Simulan na natin ang auction para sa Lot 4A, The Vergara Mansion. Anunsyo ng auctioneer sa entablado. Tumahimik ang buong ballroom. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, bumukas ng malakas ang dambuhalang pinto sa likuran ng hall. Lahat ng ulo ay lumingon. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo ni Rico. Mula sa liwanag ng lobby, pumasok ang isang babae. Hindi siya naglalakad. Siya ay rumarampa. Nakasuot siya ng isang midnight blue na gown na yakap ang bawat kurba ng kanyang katawan. Simple pero sumisigaw ng karangyaan. Ang tela ay parang likidong ginto na dumadaloy sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay nakadapo sa kanyang balikat. Sa malalambot na alon, makintab at itim na itim. Sa kanyang leeg, kumikinang ang isang kwintas na di hamak na mas malaki kaysa sa anumang alahas na suot ni Doña Salvacion o Celestine. Isang bulong-bulungan ang umikot sa silid. Sino yan? Ang ganda niya. Pamilyar siya. Sa tabi ng babae, naglalakad si Benedicto Halili, ang Bachelor of the Year at may-ari ng Luminary Capital. Hawak ni Benedicto ang kamay ng babae. Inaalalayan ito na parang isang reyna. Nang tumama ang ilaw ng chandelier sa mukha ng babae, nabitawan ni Rico ang hawak niyang wine glass. Bumagsak ito sa sahig. Ang pulang likido ay kumalat sa carpet. Pero walang pumansin. Lahat ay nakatitig sa mukha ng babaeng iyon. Amaris? Bulong ni Rico. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang dasal at sumpa. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng pinalayas niya sa ulan. Ang babaeng tinawag niyang walang silbi, ngayon ay nakatayo sa harap niya na parang diyosa ng paghihiganti. Mas bata, tingnan si Amarise ngayon kaysa noong umalis ito. Ang kanyang balat ay glowing, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Naglakad si Amaris at Benedicto sa gitna ng aisle. Ang tunog ng kanyang heels sa marmol ay may ritmo ng kapangyarihan. Habang dumadaan siya sa tapat ng mesa ng mga Vergara, huminto siya saglit. Isang pamilyar na amoy ang humampas sa ilong ni Rico, sampagita at vanilla. Ang amoy ni Amaris noon, pero ngayon ay may halong expensive musk. Tumingala si Doña Salvacion, nanlalaki ang mga mata,
Nanginginig ang bibig. Amaris! Ikaw ba yan? Dahan-dahang lumingon si Amaris. Hindi siya ngumiti. Hindi siya sumimangot. Tinitigan lang niya ang matanda gamit ang mga matang kasing lamig ng yelo. Isang tingin na tumatagos hanggang buto. Isang tingin na nagsasabing, "Kilala kita, pero wala kang halaga sa akin." "Excuse me?" sabi ni Amaris. Ang boses ay malumanay, pero puno ng otoridad. "Nakaharang po ang upuan niyo sa daanan ko?" Napasinghap ang mga nasa kabilang mesa. Ang po ay nandoon, pero ang tono ay parang utos sa isang katulong. Namula si Doña Salvacion sa hiya. Mabilis niyang hinila ang kanyang silya, muntik pa siyang matumba sa pagmamadali. "Love! Si Ate Amaris ba yon?" Nanginginig na tanong ni Celestine. Hinihigpitan ang hawak sa braso ni Rico. "Bakit? Bakit kasama niya si Benedicto? Bakit ang ganda ng suot niya?" Hindi sumagot si Rico. Hindi niya maalis ang tingin kay Amaris habang nauupo ito sa pinakaunahang hilera. Ang pwesto para sa mga VIP. Inayos ni Benedicto ang upuan para kay Amarise at nakita ni Rico kung paano ngumiti si Amarise kay Benedicto. Isang nangiti. Na dati ay sa kanya lang nakalaan, pero ngayon ay pag-aari na ng iba. "Magandang gabi," bati ng auctioneer. Halatang kinakabahan sa presensya ng mga bagong dating. Ang starting bid para sa Casa Vergara ay 30 million pesos. Itinaas ni Rico ang kanyang kamay. Nanginginig. 31 million! Sigaw niya. Ito ay pera na wala naman talaga siya, pero desperado siyang huwag mapahiya. 31 million mula kay Mr. Vergara! Sabi ng auctioneer. "May tataas pa ba?" Sa unahan, dahan-dahang itinaas ni Amaris ang kanyang paddle number. Hindi siya lumingon. Hindi siya tumingin kay Rico. Nagsalita lang siya sa mikropono na inabot ni Benedicto. 80 million? Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Mula 31 ay tumalon agad sa 80. Ito ay hindi lang bidding. Ito ay isang statement. Ito ay isang sampal. Napaupo si Rico. Pakiramdam niya ay sinuntok siya sa tiyan. Wala siyang 80 milyon. Kahit ibenta niya ang buong kumpanya at ang kaluluwa niya, wala siyang 80 milyon. Lumingon si Amaris sa likuran, diretso sa mga mata ni Rico. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng direkta sa kanila. "Cash!" dagdag ni Amaris. Ang boses ay malinaw at matalim. "Babayaran ko ngayon din." "Cash!" Napahawak si Doña Salvacion sa kanyang dibdib, namumutla at unti-unting dumulas sa kanyang upuan, nawalan ng malay. Dahil sa matinding shock, nagkagulo ang mga tao. Pero si Amarise, nanatili siyang nakaupo, kalmado, habang pinapanood ang pagguho ng imperyo ng mga taong umapi sa kanya. Bumagsak ang maso ng auctioneer sa podium. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilya Vergara. Sold to Miss Amaris Dalisay of Luminary Capital for 80 million pesos. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga dating amiga ni Doña Salvacion, na kanina lang ay nakikipagbeso sa kanya, ngayon ay nakatingin na kay Amaris, na may halong paghanga at inggit. Mabilis na nagising ang diwa ni Doña Salvacion sa ingay ng palakpakan. Inalalayan siya ni Rico at Celestine na tumayo. Ang kanyang mukha ay maputla pa sa papel. Hindi makapaniwala ang matanda. Ang Casa Vergara, ang tahanang ipinamana pa ng kanyang lolo, ang simbolo ng kanilang pagiging alta sosyedad, ay pag-aari na ngayon ng babaeng tinawag niyang basura. 5 taon na ang nakararaan. Dahan-dahang lumapit si Amarise sa kinaroroonan nila. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang ng kanyang stiletos sa makintab na sahig
ay parang pagbilang sa natitirang segundo ng kanilang dignidad. Sa likuran niya, tahimik na nakabantay si Benedicto at 2 unipormadong security guard. Nang makalapit siya, tumahimik ang mga nasa paligid. Lahat ay gustong marinig kung ano ang sasabihin ng bagong may-ari. Amaris! Nanginginig ang boses ni Rico. Akmang hahawakan niya ang braso ng dating asawa, pero hinarang siya ni Benedicto. Isang matalim na tingin lang mula sa binata ay sapat na para umatras si Rico. Mrs. Vergara. Pormal na bati ni Amarise kay Doña Salvacion, hindi na mama. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na bayad na ang bahay. Ang titulo ay ililipat na sa pangalan ko bukas ng umaga. Walang hiya ka! Biglang sigaw ni Doña Salvacion. Nawala na ang poise ng matanda. Ang takot ay naging galit. Matapos kitang patirahin sa pamamahay ko, matapos kitang ituring na anak, ito ang igaganti mo? Aagawin mo ang bahay namin? Napasinghap ang mga nakarinig. Nagbulungan ang mga tao. Gaslighting at its finest. Pero hindi natinag si Amarise. Tumingin siya sa mga mata ng matanda at ngumiti ng mapakla. Itinuring na anak? Inulit ni Amaris. Ang boses ay sapat lang para marinig ng mga nasa malapit, pero may talim na humihiwa. Aling bahagi po doon ang pagturing na anak? Ang pagpapakain sa akin ng lason para hindi ako magbuntis? O ang pagpapalaya sa akin sa gitna ng bagyo nang wala man lang kapera-pera? Nanlaki ang mga mata ni Doña Salvacion. Hindi niya akalaing alam ni Amaris ang tungkol sa lason. Natahimik siya. Nagpatuloy si Amaris. Mas malakas ngayon. Huwag na tayong maglokohan sa harap ng mga taong ito, Doña Salvacion. Binili ko ang bahay na iyon gamit ang pera ko. Pera, nakikitain ko sana noon pa, kung hindi ko ibinigay ang trust fund ko para isalba ang naluluging kumpanya ng anak nyo. Binawi ko lang ang akin. Sinungaling! Sigaw ni Celestine. Sumingit ito sa usapan. Ang mukha ay puno ng puot. Inggitera ka lang, ate. Inggit ka kasi ako ang pinili ni Rico. Ako ang may anak. Ikaw, matandang dalaga ka na mayaman lang pero walang nagmamahal. Sa sobrang galit, akmang sasampalin ni Celestine si Amaris. Itinaas nito ang kanyang kamay, mabilis at marahas. Pero bago pa dumapo ang palad sa pisngi ni Amaris, nasalo na ito ng isang mahigpit na hawak. Hindi si Benedicto at hindi rin ang guard. Si Amaris mismo ang sumalo sa kamay ni Celestine. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa pulso ng kabit. Nakita ni Celestine ang pagbabago sa mga mata ni Amaris. Wala na ang among maamo. Huwag mo akong susubukan, Celestine, bulong ni Amaris, at binitawan ang kamay nito ng padabog, dahilan para mapatid si Celestine sa kanyang heels at muntik ng matumba. Hindi na ako ang ate mong tanga na nagpapatira sa ahas. At tungkol sa walang nagmamahal, tumingin ka sa paligid. Ang asawa mo nakatingin sa akin, ang biyenan mo takot sa akin, at ikaw ang mukhang walang-wala. Tiningnan ni Amaris ang pekeng Hermes bag na suot ni Celestine. Sa susunod, kung bibili ka ng Class A, siguraduhin mong hindi baduy ang tahi. Nagtawanan ang ilang socialite sa likuran. Namula si Celestine hanggang sa ugat ng kanyang buhok. Hiyang-hiya siya. Humarap muli si Amarise kay Rico, ang lalaking dati niyang mundo. Ngayon, tinitingnan niya ito at wala na siyang nararamdaman kundi awa. Awa para sa isang lalaking dating tiningala niya, na ngayon ay mukha ng lantang, gulay sa kanyang harapan. Ang mamahalin nitong barong ay gusot na. Ang mga mata ay mapula sa alak at puyat, at ang tiyan ay lumubo na tanda ng kapabayaan sa sarili. Rico,
Banggit muli ni Amarise sa pangalan nito, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang halong pait. Malamig na lang, parang hangin sa sementeryo. Huwag kang tumingin sa akin na parang ako ang may kasalanan sa pagbagsak nyo. Binigyan ko kayo ng lahat. Oras, pera, pagmamahal, pati kalusugan ko. Pero anong ginawa nyo? Sinayang nyo. Humakbang palapit si Rico. Ang amoy ng whiskey at sigarilyo ay humalo sa mamahaling perfume ni Amaris. Tila gusto nitong hawakan ang dating asawa. Tila gusto nitong bawiin ang lahat ng taong nasayang. Love! Amaris! Garalgal na sabi ni Rico. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Nahuli na ang lahat. Pwede pa nating ayusin. To, asawa pa rin kita sa papel. Ang bahay na atin yan. Pwede tayong magsimula ulit. Palayasin natin si Celestine. Alam kong galit ka lang. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amarise. Isang tawa na walang saya. Asawa? Tanong niya. Nakataas ang isang kilay. Tumingin siya kay Benedicto sa likuran. Lumapit si Benedicto at iniabot ang isang brown envelope kay Rico. Annulled na kayo, Rico, sabi ni Benedicto ng diretso. Ang boses nito ay baritonong puno ng awtoridad. Nilabas ang desisyon ng korte noong nakaraang buwan. Mental incapacity at psychological abuse on your part. Hindi mo ba nabasa ang notice na pinadala ng abogado mo? Ha? Sa bagay, busy ka yata sa pagsusugal at pag-inom. Natigilan si Rico. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Wala na. Putol na ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanila. Humarap muli si Amarise sa kanila. Ang kanyang tindig ay parang isang general na nagbibigay ng huling utos sa mga talunang sundalo. Makinig kayong mabuti, deklara ni Amaris, sapat para marinig ng mga ushers at guards sa paligid. Dahil mabait pa rin ako, bibigyan ko kayo ng 24 oras para lisanin na ang Casa Vergara. Nakahinga ng maluwag si Doña Salvacion. Salamat naman at may natitira pa ring awa sa puso mo. Pero, putol ni Amaris. At nanlaki ulit ang mga mata ng matanda. May kondisyon. Naglakad si Amaris palapit kay Doña Salvacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Walang lalabas na gamit maliban sa mga damit at personal toiletries nyo. Ang mga antique furniture, ang piano, ang mga painting, at lalo na ang mga alahas na nasa vault. Lahat yon ay kasama sa inventory ng bahay na binili ko. Walang solar's painting ang mawawala. Walang kristal na chandelier ang mababasag. Hindi pwede yan! Sigaw ni Celestine, na ngayon ay namumutla na. Akin ang mga alahas doon. Regalo ni Rico sa akin. Tiningnan siya ni Amaris mula ulo hanggang paa. Regalo gamit ang pera ng kumpanya? Iyon ay corporate theft. Celestine! Gusto mo bang ipa-audit ko ang lahat ng expenses mo sa nakaraang 5 taon at ipakulong kita ngayon din? Tumikom ang bibig ni Celestine. Ang takot ay gumuhit sa kanyang mukha. Napakapit siya sa braso ni Rico, pero tinabig siya nito. Benedicto, baling ni Amarise sa binata. Pakisabihan ang security team na pumunta na sa Casa Vergara ngayon din. Gusto kong isecure ang perimeter. Walang lalabas na truck. Bawat bag na ilalabas nila bukas ay dadaan sa inspeksyon. Masusunod, Miss Dalisay, sagot ni Benedicto ng may formalidad. Pero kumindat ito ng palihim kay Amarise. Tinalikuran na sila ni Amaris. Ang kanyang midnight blue gown ay humawi sa hangin tila isang cape ng superhero. Naglakad siya palabas ng ballroom. Iniwan ang pamilya Vergara na nakatayo sa gitna ng kahihiyan, habang ang mga elite ng Iloilo ay nagbubulungan at tumatawa sa kanilang sinapit. Sa labas ng convention center, sumakay si Amaris sa likod ng kanyang limusin. Sumunod si Benedicto at umupo sa tabi niya.
Nang magsara ang pinto at umandar ang sasakyan, saka lang bumagsak ang balikat ni Amaris. Napapikit siya at huminga ng malalim. Ang pagiging matapang ay nakakaubos ng lakas. Naramdaman niya ang kamay ni Benedicto na pumatong sa kanyang kamay na nanginginig pa rin sa galit. "Okay ka lang?" tanong ni Benedicto. Dumilat si Amaris at tumingin sa kanya. Sa dilim ng sasakyan, nakita niya ang sinseridad sa mukha ng lalaki. "Hindi pa, Ben," bulong niya. "Nagsisimula pa lang tayo. Nakita mo ba ang mukha ni Celestine kanina nung binanggit ko ang mga alahas?" Tumango si Benedicto. Mukhang takot na takot siya. "May tinatago siya," sabi ni Amaris at bumalik ang talim sa kanyang mga mata. "Kilala ko ang galaw ng babaeng yan. Magnanakaw siya at hindi siya makakapaghintay ng bukas." Tiningnan ni Amaris ang kanyang Cartier watch. 11:00 na ng gabi. "Manong!" utos ni Amaris sa driver. "Huwag na tayong dumaan sa hotel. Dumiretso tayo sa Casa Vergara. Ngayon din." "Sigurado ka?" tanong ni Benedicto. "Kailangan nating maunahan ang daga bago siya makatakas na may dalang keso," sagot ni Amaris, habang kinukuha ang kanyang phone para tawagan ang Chief of Police ng Iloilo. "Baka may mahuli tayong nagnanakaw sa sarili kong pamamahay ngayong gabi." Sa labas, ang buwan ay nagtago sa likod ng makapal na ulap. Ang gabi ay tahimik, pero sa loob ng Casa Vergara, may isang bagyong paparating. At ang pangalan ng bagyong iyon ay Amaris. Ang dambuhalang gate ng Casa Vergara ay dahan-dahang bumukas para sa sasakyan ni Amarise. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang mansyon ay tila isang matandang reyna na nawalan ng korona, madilim, malungkot at puno ng mga anino. Ngunit para kay Amaris, ang bawat sulok ng lupang ito ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing umiyak. Siya nang mag-isa, habang ang ulan ay humahampas sa bintana. Pagbaba niya ng sasakyan kasama si Benedicto, sinalubong sila ng head of security na ipinadala nila kanina. "Ma'am, sir," bulong ng guard. "Nasa loob po sila. Sinubukan po nilang maglabas ng 2 malaking maleta sa likod. Pero hinarang namin. Nagwawala po si Ma'am Celestine sa itaas." Isang malamig, nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amaris. "Salamat. Bantayan niyo ang lahat ng pinto. Walang lalabas na kahit isang pirasong pilak." Pumasok sila sa loob. Ang sala na dati ay puno ng mga mamahaling display ngayon ay magulo. Ang mga curtains ay tila hinila. At ang ilang antique vase ay wala na sa kanilang pwesto. Paakyat sila sa malawak na hagdanan nang marinig ang matitinis na sigaw mula sa master bedroom. "Bitawan mo ako, Rico! Akin to! Pinaghirapan ko ang lahat ng to!" Sigaw ni Celestine. Pagdating ni Amarise sa pintuan, nakita niya ang isang eksenang parang mula sa isang pelikula. Nakabukas ang vault sa dingding. Nakakalat sa kama ang mga kwintas na perlas, mga gintong relos at mga diamond rings na pag-aari ng pamilya Vergara. Pilit na isinisiksik ni Celestine ang mga ito sa isang designer bag. Si Rico ay nakahawak sa braso niya, sinusubukang pigilan ang asawa habang si Doña Salvacion ay nakaupo sa gilid, tulala at nanginginig. "Magnanakaw sa sariling bahay, Celestine?" Ang boses ni Amaris ay parang latigo na tumama sa katahimikan ng silid. Lahat sila ay napalingon. Namutla si Celestine, pero agad itong nagmatapang. "Anong magnanakaw? Asawa ako ni Rico. Karapatan ko ang mga to para sa kinabukasan ng anak ko, para kay TJ." "Anak mo," pag-uulit ni Amaris habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang hatol.
Sigurado ka bang para sa anak niyo ni Rico ang mga alahas na yan? O para sa lalaking naghihintay sa'yo sa labas ng subdivision? Natigilan si Celestine. Ang kaba sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Tumingin si Amarise kay Benedicto. Tumango ang binata at inilabas ang isang blue folder mula sa kanyang briefcase. Rico! Tawag ni Benedicto sa mahinang boses, puno ng awa. Masyado kang naging bulag. Dahil sa kagustuhan mong magkaroon ng tagapagmana, kinalimutan mo ang katotohanan. Inabot ni Benedicto ang mga dokumento kay Rico. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki habang binubuksan ang folder. Sa loob ay may mga litrato, si Celestine, kasama ang isang lalaki sa isang hotel sa Manila. At ang pinakaimportante, isang DNA paternity test result. Habang binabasa ni Rico ang mga numero, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig. 0%. Bulong ni Rico. 0%. Probability of paternity. Hindi totoo yan! Fake yan! Sigaw ni Celestine. Akmang aagawin ang papel, pero mabilis na inilayo ni Rico. 10 taon, Rico. Sabi ni Amaris. Ang boses niya ay basag na sa emosyon pero nananatiling matatag. 10 taon mong tiniis ang lahat. Pinalayas mo ako. Hinayaan mong lasunin ako ng nanay mo. Para lang sa isang batang hindi mo naman dugo at laman. Pinagpalit mo ang babaeng tapat sa iyo para sa isang kasinungalingan. Humagulgol si Rico. Napaluhod siya sa sahig. Hawak ang DNA report. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Nawala ang kanyang kumpanya, nawala ang kanyang bahay, at ngayon, pati ang kaisa-isang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito ay napatunayang isang malaking panloloko. Celestine, paano mo nagawa sa akin to? Tanong ni Rico sa pagitan ng mga hikbi. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pinagtanggol kita kay Amaris. Ibinigay ang lahat? Tumawa ng mapakla si Celestine. Tinanggal na ang maskara ng pagiging mabait. Ang ibinigay mo lang sa akin ay utang. Nalulugi na ang kumpanya nyo nung nakuha mo ako. Kung hindi dahil sa ganda ko at sa anak ko, wala ka ng silbi. Akala mo ba papatulan kita? Kung hindi ka mayaman? Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Celestine. Hindi si Amaris ang sumampal, kundi si Doña Salvacion. Ang matanda ay nakatayo na ngayon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hayop ka! Niloko mo kami! Ang apo ko! Ang akala kong magpapatuloy ng pangalan namin. Pangalan nyo? Sigaw ni Celestine, pabalik, habang hawak ang kanyang pisngi. Wala na kayong pangalan, pulubi na kayo. At ikaw, matandang hukluban, huwag mo akong masampal-sampal. Kasalanan mo rin to. Sa sobrang inip mong magkaapo, naging tanga ka. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang 2 pulis na tinawagan ni Amaris kanina. Ma'am Celestine Aragon, sabi ng opisyal, inaaresto kayo sa kasong attempted grand theft at falsification of documents base sa ebidensyang ibinigay ni Miss. Dalisay! Habang pinuposas si Celestine, nagwawala ito at isinisigaw ang lahat ng masasakit na salita laban kay Amaris. Pero si Amaris ay nanatiling nakatayo lang sa gilid. Pinapanood ang paghila sa babaeng sumira ng kanyang buhay. Walang saya sa kanyang mukha, kundi isang malalim na paghinga ng kalayaan. Nang mailabas na si Celestine, naiwan ang katahimikan sa silid, maliban sa mahinang hikbi ni Rico at ang tulalang mukha ni Doña Salvacion. Amaris, gumapang si Rico palapit sa paanan ng dating asawa. Patawarin mo ako! Ngayon, alam ko na!
Ikaw lang ang nagmahal sa akin ng totoo. Maari ba tayong magsimula ulit? Para sa bahay na to. Para sa atin. Tiningnan siya ni Amaris. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon. Pero ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero na puno ng dumi at pagsisisi. Dahan-dahang inatras ni Amaris ang kanyang paa. Ang bahay na ito ay hindi na sayo, Rico, sabi niya nang may pinalidad. At ang pusong dinurog. 10 taon na ang nakararaan. Wala na ring puwang para sayo. Lumingon si Amarise kay Benedicto, na tahimik na naghihintay sa pintuan. Ang init ng tingin ni Benedicto ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para tapusin ang gabing ito. Ben, pakitawagan ang mga movers, utos ni Amaris. Gusto ko silang makaalis dito bago sumikat ang araw. Ayokong madumihan ang bagong simula ng bahay na ito. Naglakad si Amarise palabas ng silid. Hindi na lumingon muli sa mga taong naging anino ng kanyang nakaraan. Habang pababa siya ng hagdan, naramdaman niya ang malamig na hangin ng madaling araw. Isang bagong araw ang paparating. Isang araw na wala ng lason, wala ng kasinungalingan, at wala ng sakit. Hindi lahat ng sugat ay hihilom sa loob ng isang gabi. Sumikat ang araw sa Iloilo na tila walang nangyaring trahedya kagabi. Ang sinag ng umaga ay pumasok sa malalaking bintana ng Casa Vergara, tumatama sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Ngunit sa loob ng mansyon, ang amoy ng luma at napanis na pangarap ay nananatili. Nakatayo si Amaris sa gitna ng sala, suot ang isang pristine white power suit. Ang puti ay simbolo ng kanyang bagong simula, malinis at walang bahid ng dumi ng nakaraan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang tablet na naglalaman ng inventory ng lahat ng gamit sa bahay. Sa harap niya, nakasalansan ang iilang lumang maleta. Nakaupo si Rico sa baitang ng hagdan. Nakayuko. Ang mga mata ay namumula at malalim ang eye bags. Sa tabi niya, si Doña Salvacion ay nakabalot ng isang manipis na shawl. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tapos na ang 24 oras. Ang boses ni Amarise ay kalmado, walang halong galit, na mas lalong nakakatakot para sa dalawa. Nandyan na ang moving truck sa labas. Oras na para umalis. Inangat ni Rico ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsusumamo. Amaris, kahit isang linggo lang, hayaan mo lang kaming makahanap ng malilipatan. Wala kaming mapupuntahan. Ang lahat ng bank accounts ko ay na-freeze dahil sa demanda ni Celestine. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amarise. Isang linggo? Noong pinalayas niyo ako sa gitna ng bagyo, binigyan niyo ba ako ng kahit isang minuto? Hinayaan niyo akong lumabas na walang sapato, nang maayos, walang pera, at walang matutuluyan. Ngayon, humihingi ka ng isang linggo? Iba yun, Amarise, singit ni Doña Salvacion. Pilit na ibinabalik ang kanyang otoridad kahit basag na ang kanyang boses. Kami ay mga Vergara. Hindi kami pwedeng matulog sa kalsada. May utang na loob ka pa rin sa amin. Kami ang nagpakain sa'yo nung wala kang wala. Lumapit si Amarise sa matanda. Hindi siya natinag. Ang pagkain na ibinigay nyo ay may halong lason, Doña Salvacion. Ang utang na loob na sinasabi nyo ay nabayaran ko na nang ibigay ko ang mana ko. Para isalba ang kumpanya nyo, 5 taon na ang nakararaan. Kung tutuusin, kayo ang may utang sa akin. Tumingin si Amarise sa security guards at itinuro ang mga maleta. I-check ang mga bag nila. Sinabi ko na, walang alahas o gamit ng bahay ang lalabas. Amaris, please! Sigaw ni Rico nang makita niyang binubuksan ng guard ang kanyang bag.
Ang relos na, to, bigay to ni Papa bago siya mamatay. Huwag mo namang kunin ang lahat. Ang relos na, yan ay nakapangalan sa asset ng Venturo Link, sabi ni Benedicto, nakakapasok lang sa pinto. May dalang kape para kay Amarise. At dahil ang Luminary Capital na ang may-ari ng lahat ng distressed assets nyo, ang relos na, yan ay pag-aari na rin ni Amaris. Walang nagawa si Rico, kundi panoorin ang pagkuha sa kanyang huling hiyas. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang mga katulong na dati ay yumuyuko sa kanya, ngayon ay nakatingin sa kanya nang may halong awa at bulong-bulungan. Bago sila tuluyang hilahin palabas, may nakita si Amaris sa sulok ng kusina. Isang lumang apron na may mantsa ng sunog. Iyon ang apron na suot niya noong gabi ng kanilang anniversary. Kinuha niya ito at lumapit kay Rico. Ito, sabi ni Amaris. Iniabot ang maruming tela sa dating asawa. Ito lang ang tanging bagay na ibibigay ko sa inyo. Dalhin mo yan, Rico. Para tuwing makikita mo yan, maalala mo ang babaeng sinayang mo. Ang babaeng ginawa mong katulong sa sarili mong bahay. Nanginginig na tinanggap ni Rico ang apron. Humagulgol siya ng malakas. Niyakap ang maruming tela na parang iyon ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Alis na, utos ni Amaris. Dinala ng mga guard ang dalawa palabas ng gate. Ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdivision ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Pinapanood ang pagbagsak ng mga Vergara. Nakita ni Amaris kung paano sumakay ang dalawa sa isang lumang taxi. Isang malaking kaibahan sa mga luxury cars na dati nilang sinasakyan. Nang sumara ang gate, natahimik ang buong mansyon. Okay ka lang? Tanong ni Benedicto, inilagay ang kamay sa likod ni Amaris. Hindi ko akalaing ganito pala ang pakiramdam ng manalo, Ben. Bulong ni Amaris. Hindi siya kasing tamis ng inaakala ko. Masakit pa rin, pero malaya na ako. Ano nang plano mo sa bahay na to? Tanong ni Benedicto. Ibebenta mo ba? Tumingin si Amarise sa malawak na hagdanan, sa mga chandelier, at sa mga dingding na naging saksi sa kanyang pagdurusa. Hindi, sagot ni Amaris, may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Gagawin ko itong isang foundation, isang shelter para sa mga babaeng gaya ko, mga biktima ng domestic abuse at betrayal. Gusto kong ang bawat kwarto dito na naging kulungan ko noon ay maging silid ng pag-asa para sa iba. Ngumiti si Benedicto. Iyan ang Amarise na kilala ko. Palaging may puso. Humarap si Amarise sa kanya. Salamat, Ben. Sa lahat. Maglalakad na sana. Sila palabas nang biglang magring ang telepono ni Amaris. Isang tawag mula sa ospital kung saan dinala si Celestine para sa medical check-up bago tuluyang ikulong. Hello? Yes, this is Miss Dalisay. Ano po? Nagbago ang mukha ni Amaris. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at napahawak siya sa kanyang tiyan. Sigurado po ba kayo? Sige, pupunta ako dyan. Pagbaba ng telepono, nanginginig ang buong katawan ni Amaris. Napatingin siya kay Benedicto. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas sa gulat. Ben, bulong niya. Anong nangyari? May problema ba kay Celestine? Tanong ni Benedicto. Handa nang rumesponde. Hindi si Celestine, sabi ni Amaris. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Yung doctor, nire-review nila ang full medical history ko mula sa klinik ni Doña Salvacion na nakuha ng mga pulis. And, Benedicto, 5 taon na ang nakararaan bago ako pinalayas. Hindi lang lason ang ibinibigay nila sa akin. May isang record doon. I was actually pregnant for 2 months back then. Pero yung gamot
na ipinainom ni Doña Salvacion sa gabi ng anniversary. Iyon ang naging sanhi ng miscarriage ko, na akala ko ay simpleng delayed period lang dahil sa stress. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang katotohanan na may nawalang buhay dahil sa kasamaan ng matanda ay muling nagbukas ng sugat na akala nila ay sarado na. Pero hindi doon nagtapos ang balita. At Ben, dugtong ni Amaris, ang mga luha ay nagsimulang pumatak muli. Sabi ng doktor, dahil tumigil na ako sa pag-inom ng lason 5 taon na ang nakararaan at sa tulong ng treatments mo sa Manila, my body is fully recovered now. I am healthy. And the blood test I took yesterday for the executive checkup, Ben, I am pregnant. 2 weeks. Nanlaki ang mga mata ni Benedicto. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa tuwa. Pero kasabay nito ay ang kaba. Sino? Tino ang ama, Amarise? We only had that one night in Manila after the gala, right? Tumango si Amaris, umiiyak pero nakangiti. Ikaw, Ben, ikaw ang ama. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng himala, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig mula sa labas ng gate. Isang security guard ang tumatakbong pumasok. Ma'am, si Doña Salvacion po. Inatake sa puso sa loob ng taxi. Ibinalik po dito ng driver dahil hindi sila tinatanggap sa public hospital dahil walang pambayad. Napatingin si Amarise kay Benedicto. Ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula na sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang anino ng nakaraan ay kumatok muli sa kanyang pinto, nagmamakaawa para sa huling pagkakataon. Tulong, Amarise! Maawa ka! Tulungan mo ang mama! Ang boses ni Rico ay pumapalahaw sa labas ng gate, humahalo sa ihip ng hangin at sa ingay ng papalapit na mga usisero. Doon, sa semento kung saan niya pinalayas si Amarise, 5 taon na ang nakararaan. Nakahandusay si Doña Salvacion. Ang matanda na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng alahas. Ngayon ay nanginginig ang buong katawan. Ang bibig ay nakangiwi at ang mga mata ay nakatitig sa langit na tila nakakita ng isang nakakatakot na pangitain. Nakatayo si Amarise sa balkonahe. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa kanyang tiyan. Sa loob niya, may isang bagong buhay na nagsisimulang tumibok. Isang himala na akala niya ay ipinagkait na sa kanya habang buhay. Ngunit sa labas, ang babaeng pumatay sa kanyang unang anak ay unti-unting nilalisan ng hininga. Amaris! Bulong ni Benedicto sa kanyang tabi. Gusto mo bang tawagan ko ang ambulansya natin? O hahayaan natin silang maghanap ng paraan? Tiningnan ni Amaris ang dating biyenan. Nakita niya ang bawat butil ng pawis sa noo nito, ang paghabol nito sa hininga, at ang desperasyon sa mukha ni Rico na ngayon ay nakaluhod sa putikan habang niyayakap ang ina. Isang matinding laban ang nagaganap sa loob ni Amaris. Ang galit na naipon ng 10 taon ay bumubulong sa kanya. Hayaan mo siya. Iyan ang nararapat sa kanya. Karma iyan. Ngunit ang buhay na nasa sinapupunan niya ngayon ay tila nagpapaalala sa kanya na ang paghihiganti ay hindi kailanman magiging sapat na pundasyon para sa isang bagong simula. Ben! Tawag ni Amaris. Ang boses ay matatag, pero may bahid ng lungkot. Ipahatid mo siya sa pinakamalapit na ospital. Sabihin mo, ako ang magbabayad ng initial deposit. Pero iyon lang. Sigurado ka? Tanong ni Benedicto, tinitingnan ang lalim ng mga mata ni Amarise. Hindi ko ito ginagawa dahil pinatawad ko na siya. Sagot ni Amaris habang nakatingin kay Rico na ngayon ay nakatingala sa kanya, puno ng pagsusumamo. Ginagawa ko ito dahil ayokong maging katulad nila.
Ayokong ang anak natin ay lumaki sa isang mundong puno ng puot. I want this baby to be born in a place of peace, Ben. Not on a grave of someone I hated. Mabilis na kumilos si Benedicto. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang private ambulance ng kumpanya. Isinakay si Doña Salvacion at sumama si Rico, umiiyak at paulit-ulit na bumubulong ng salamat. Nang makaalis ang ambulansya, muling bumalik ang katahimikan sa Casa Vergara. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng pagtatapos ng isang kabanata. Pumasok si Amarice sa loob ng bahay at naupo sa malambot na sofa. Lumapit si Benedicto at lumuhod sa harap niya. Kinuha ang kanyang mga kamay at hinalikan ang mga ito ng buong giliw. Hindi mo lang siya iniligtas, Amarice, bulong ni Benedicto. Iniligtas mo rin ang sarili mo mula sa pagiging bilanggo ng nakaraan. Ngumiti si Amarice, ang unang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Ben. Salamat sa pagtitiwala sa akin nung kahit ako, hindi ko na pinagkakatiwalaan ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang oras, tumawag ang doktor mula sa ospital. Ang balita ay hindi maganda, pero hindi rin nakakagulat. Miss Dalisay, na-stabilize na po namin si Mrs. Vergara, sabi ng doktor sa kabilang linya. Pero ang stroke ay malubha. Na-paralyze ang kanang bahagi ng kanyang katawan at nawalan siya ng kakayahang magsalita. Kakailanganin niya ng pangmatagalang pag-aalaga. Ibinaba ni Amarice ang telepono. Tiningnan niya si Benedicto na naghihintay ng balita. Hindi na siya makakapagsalita, Ben, sabi ni Amarice. Ang babaeng ginamit ang kanyang dila para manakit, mang-api, at magdikta ng buhay ng iba. Ngayon ay wala ng boses. Iyon ang tunay na hatol ng langit, sagot ni Benedicto. Ang mabuhay sa isang katawan na hindi mo na kayang utusan, habang pinapanood ang mundong dati mong pinaghaharian na wala ka ng kapangyarihan. Lumabas si Amarice sa hardin. Ang mga rosas na dati ay lantang-lanta dahil sa kapabayaan ni Celestine ay unti-unti nang sumisibol muli sa ilalim ng pangangalaga ng mga bagong hardinero. Inisip niya si Rico. Ang lalaking ngayon ay magiging caregiver ng kanyang paralitikong ina habang wala ng kumpanya, wala ng bahay, at wala ng kinabukasan kundi ang pagsisisi. Iyon ang pinakamasakit na parusa. Hindi ang mamatay, kundi ang mabuhay sa gitna ng mga abo ng iyong sariling mga maling desisyon. Humarap si Amarice kay Benedicto at sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, ang kanyang mukha ay nagningning. Ben, gusto kong simulan na ang pag-aayos sa foundation, sabi ni Amarice. Gusto ko, bago pa man ipanganak ang baby natin, ang bahay na ito ay puno na ng tawanan ng mga babaeng nahanap na ang kanilang lakas. I want this to be a place of healing. Gagawin natin yan, Amarice. Pangako ni Benedicto. Together. Yinakap ni Benedicto si Amarice mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay pumatong sa mga kamay ni Amarice na nasa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila natunaw, pinalitan ng isang pag-asang kasing tatag ng lupang kanilang kinatatayuan. Ang hatol ng langit ay naibigay na. Ang mga mamatay tao ng pangarap ay nakuha na ang kanilang karma at ang biktima ay naging tagapagligtas. Hindi lamang ng iba, kundi higit sa lahat ng kanyang sariling kaluluwa. Ang tunog ng tawanan ng mga bata ay pumalit sa nakabibinging katahimikan na dating bumabalot sa bawat sulok ng mansyong ito. Nakatayo si Amarice sa balkonahe ng ikalawang palapag. Pinapanood ang mga manggagawa na nagkakabit ng isang malaking karatula sa tapat ng gate. Sa puting kahoy, nakasulat ang mga gintong titik.
tahanan ni Maria. Ipinangalan niya ito sa kanyang ina, ang babaeng nagpamana sa kanya ng pusong marunong magmahal, ngunit nakalimutan niyang protektahan ang sarili hanggang sa dumating si Benedicto. Wala na ang mabibigat at madidilim na kurtina ng Casa Vergara. Pinalitan ang mga ito ng manipis at mapuputing tela na sumasayaw sa bawat ihip ng sariwang hangin mula sa dagat. Ang mga pader na dati ay kulay abo at luma. Ngayon ay maputi na at puno ng mga makukulay na painting na gawa ng mga batang nanunuluyan sa foundation. Miss Dalisay, handa na po ang lahat sa ibaba. Masayang balita ng kanyang sekretarya. Tumango si Amarise. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na ngayon ay bahagya ng bumumubukol sa ilalim ng kanyang malambot na silk dress. 6 na buwan na ang sanggol sa loob niya. Nararamdaman na niya ang maliliit na sipa nito. Isang paalala na ang buhay ay laging nakakahanap ng paraan para bumalik. Kahit gaano pa ito subukang patayin ng lason at puot. Pagbaba niya ng hagdan, sinalubong siya ni Benedicto. Nakasuot ito ng isang simpleng linen shirt. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga habang nakatingin sa kanyang asawa. Ikinasal sila sa isang pribadong seremonya sa tabing dagat noong nakaraang buwan, malayo sa mga kamera, malayo sa ingay ng Iloilo. Handa ka na bang buksan ang bagong kabanata? Bulong ni Benedicto, sabay hawak sa kanyang kamay. Higit pa sa handa, Ben, sagot ni Amarise. Sa labas ng gate, maraming tao ang naghihintay. May mga social workers, mga lokal na opisyal, at higit sa lahat, ang mga kababaihang naging biktima ng karahasan na ngayon ay may ligtas na matutuluyan. Ngunit sa gilid ng kalsada, malayo sa karamihan, may isang lalaking nakatayo. Si Rico. Luma ang kanyang suot, gusot ang buhok, at ang kanyang mukha ay puno ng lumbay. May hawak siyang isang maliit na buke ng mga ligaw na bulaklak. Nang makita niya si Amarise na lumabas kasama si Benedicto, tila napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Amaris. Isang kislap na hindi niya kailanman naibigay dito. At higit sa lahat, nakita niya ang tiyan ni Amaris. Ang sakit na gumuhit sa mukha ni Rico ay sapat na para sabihing naintindihan na niya ang lahat. Ang anak na pangarap niya, ang pamilyang sinayang niya, ngayon ay pag-aari na ng iba. Naglakad si Amaris palapit sa gate para sa ribbon cutting. Huminto siya saglit at tumingin sa direksyon ni Rico. Wala nang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Hindi niya nilapitan ang dating asawa, hindi rin niya ito nginitian. Tiningnan lang niya ito ng matagal. Isang tingin na nagsasabing, "Tapos na tayo, malaya na ako." Humarap si Amarise sa mga tao. Kinuha niya ang gintong gunting at dahan-dahang pinutol ang ribon. Ang bahay na ito, panimula ni Amaris, ang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Ay naging saksi sa aking pinakamidilim na mga gabi. Dito ako naging bilanggo ng takot at panlilinlang. Ngunit ngayon, binubuksan ko ang mga pintong ito para sa bawat babaeng nakalimot na sila ay mahalaga. Dito, ang inyong mga luha ay pupunasan. Dito, ang inyong mga tinig ay muling papakinggan. Ang tahanan ni Maria ay hindi lang isang gusali. Ito ay patunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, ang araw ay muling sisikat. Nagpalakpakan ang lahat. Ang tunog ng palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Tila binubura ang bawat alaala ng sigawan at pambabastos na nangyari noon sa loob ng bakod na iyon. Habang nagpapasukan ang mga tao, lumapit si Benedicto kay Amaris at inabutan siya ng tubig. "Napansin mo ba siya sa labas?" "Oo," sagot ni Amaris, habang nakatingin sa lugar kung saan nakatayo si Rico kanina.
Pero wala na ito roon. Iniwan na lang nito ang mga bulaklak sa ibabaw ng isang basurahan sa gilid ng kalsada. Pero Ben, hindi na siya mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga babaeng papasok sa pintong ito ngayon. Pumasok sila sa loob ng foundation. Doon, sa dating dining room, kung saan siya nilason ng kanyang biyenan, nakaupo ang isang grupo ng mga kababaihan na nagtatawanan habang naghahanda ng merienda. Ang amoy ng kare-kare ay muling humahalimuyak, pero sa pagkakataong ito, wala itong halong pait. Ito ay luto ng pagmamahalan at pagtutulungan. Umakyat si Amarise sa itaas, sa dati niyang kwarto. Ngayon, ito ay isa ng library at counseling room. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Nakita niya ang mga rosas sa hardin na ngayon ay namumukadkad na. Matingkad na pula. Tila sumasamba sa init ng araw. Hinaplos ni Amarise ang kanyang tiyan at bumulong sa sanggol na hindi pa isinisilang. Anak, dito sa lugar na ito, nahanap ng nanay ang kanyang sarili. At pagdating mo, hinding-hindi ka makakarinig ng mga salitang makakasakit sa iyo. Palalakihin ka namin sa isang mundong puno ng katotohanan. Naramdaman niya ang yakap ni Benedicto sa kanyang likuran. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Nagawa mo, Amarise. Binago mo ang sumpa ng bahay na ito. Tayo, Ben. Ginawa natin ito. Pagtatama ni Amarise. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng Casa Vergara ay tuluyan ng naglaho. Ang naiwan na lamang ay ang tahanan ni Maria. Isang monumento ng katatagan. Isang templo ng kapatawaran at higit sa lahat, isang tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham ang iniabot ng isang social worker kay Amarise. Ma'am, may nag-iwan po nito sa reception desk kanina. Para daw po sa inyo. Binuksan ni Amaris ang sobre. Sa loob ay may isang lumang susi at isang maikling sulat na may nanginginig na sulat kamay. Amaris, alam kong huli na ang lahat. Pero ito ang susi ng vault sa bahay nyo noon sa Manila na kinuha ni Mama. Nandoon ang kwintas ng nanay mo. Ibinenta ko ang lahat para makuha ko ulit yan para sa'yo. Huwag mo nang sagutin ang sulat na to. Ito na ang huling hininga ng aking pagsisisi. Rico! Napahinga ng malalim si Amarise. Tiningnan niya ang susi sa kanyang palad. Isang huling piraso ng kanyang nakaraan ang bumalik sa kanya. Hindi para buksan muli ang sugat, kundi para tuluyan itong isara. Humarap siya sa bintana. Pinanood ang paglubog ng araw sa Iloilo. At alam niyang bukas, ang araw na sisikat ay magiging mas maliwanag kaysa sa anumang araw na kanyang pinagdaanan. Isang taon, matapos buksan ang tahanan ni Maria, ang hardin ng mansyon ay hindi na lamang puno ng mga rosas, kundi ng mga halakhak ng isang sanggol na tila musika sa pandinig ng sinumang makarinig. Nakatayo si Amarise sa balkonahe, suot ang isang malambot na puting kaftan. Ang hangin mula sa dagat ay marahang humahaplos sa kanyang mukha, bit-bit ang bango ng sampagita at ang alat ng dagat. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang maliit na si Maria Benedicti, ang kanyang himala, na may mga matang kawangis ng kay Benedicto at ilong na katulad ng sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Benedicto mula sa likuran. Hindi niya binasag ang katahimikan, bagkus ay ipinatong lamang niya ang kanyang baba sa balikat ni Amarise at ipinalupot ang kanyang mga braso sa mag-ina. Isang halik ang idinampi ni Benedicto sa sentido ng asawa. Isang halik na puno ng pangako at pasasalamat. Ang ganda nilang tingnan, bulong ni Benedicto. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito, Ben. Sagot ni Amarise habang nakatingin sa malayo. Salamat sa pagpapakita sa akin
na ang pagmamahal ay hindi dapat nakakasakal, kundi nagpapalaya. Sa kanyang leeg, kumikinang ang lumang gintong kwintas ng kanyang ina. Ang kwintas na ibinalik ni Rico. Ito ang huling piraso ng kanyang nakaraan na tinanggap niya, hindi bilang alaala ng sakit, kundi bilang simbolo ng kanyang muling pagkabuo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at lumang apartment na malayo sa karangyaan ng Haro, nakaupo si Rico sa tabi ng isang bintana. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na mula sa pagtatrabaho sa isang warehouse. Sa kanyang harap, nakaupo sa isang wheelchair si Doña Salvacion. Ang matanda ay nananatiling tahimik. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Walang kislap, walang galit. Tanging ang anino ng isang babaeng dati ay kinatatakutan. Inaayos ni Rico ang kumot ng kanyang ina. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa mga lumang dyaryo, kung saan makikita ang mga balita tungkol sa tagumpay ng tahanan ni Maria at ang pagkilala kay Amaris bilang Woman of the Year. Wala nang pait sa kanyang puso, tanging ang mabigat na pasanin ng pagsisisi na dadalhin niya habang buhay. Iyon ang kanyang krus, at tinatanggap niya ito ng buong pagpapakumbaba. Samantala, sa loob ng kulungan, si Celestine ay naglalaba ng mga uniforme ng ibang bilanggo. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas, ngayon ay puno na ng paltos. Ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng kumupas, gaya ng mabilis na paglubog ng araw. Binalik ni Amaris ang kanyang atensyon sa kanyang sanggol. Tiningnan niya ang payapang mukha ng anak at alam niyang nagawa niya ang tama. Napatawad ko na ba sila? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi isang unti-unting paglimot. Pinatawad niya ang nakaraan hindi dahil karapat-dapat ang mga ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang kapatawaran ay hindi pagbura sa ginawa nila, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang masaktan pa siya ng mga alaalang iyon. Nahanap na niya ang kanyang binyen, kalinaw. Nahanap na niya ang kanyang tunay na halaga. Ben, tawag ni Amarise sa asawa habang nakatingin sa abot-tanaw, kung saan ang langit ay naghahalo ang kulay kahel at lila. Ngayon ko lang naintindihan, ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay hindi ang makitang naghihirap ang mga kaaway mo. Ano yon? Tanong ni Benedicto. Iyon ay ang maging masaya ka nang wala sila. Ngiti ni Amarise. Ang mamuhay ng may dangal, may pag-ibig, at may pag-asa. Hinalikan ni Benedicto ang kamay ni Amarise at sabay nilang pinanood ang huling sinag ng araw bago ito tuluyang magtago. Ngunit alam nilang bukas, ang sisikat na araw ay magdadala ng mas marami pang pagkakataon upang magmahal at maglingkod. Ang gabi ni Amaris ay tapos na. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang biktimang pinalaya sa ulan, kundi tungkol sa isang reynang gumawa ng sarili niyang kaharian mula sa mga abo ng kanyang kahapon. Dito nagtatapos ang kwento ni Amarise, ngunit ang kanyang inspirasyon ay mananatiling buhay sa bawat babaeng papasok sa mga pinto ng tahanan ni Maria. Isang walang hanggang paalala na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng panahon at ang bawat pusong dinurog ay kayang buuin muli ng tunay na pag-ibig.